Bata pa ako, mahilig na ako sa mga babasahing libro. Kahit anong klaseng libro ay binabasa ko. Nakakatakot, katang-isip, o love story. Pero isang libro ang pumukaw sa akin. Libro ito ng kasaysayan. Libro ng mga naganap sa nagdaang panahon. At ang pinakapaborito ko, ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sobrang naadik ako at nabangha. Nalulungkot dahil sa maraming buhay ang nawala at inosente ang nadamay sa digmaan para sa pansariling interes at pagkasakim ng mga lider ng bansa. Habang binabasa ko ang libro, may mga larawan ng mga lugar at tao. At kung minsan pa, kitang-kita at ramdam na ramdam ko sa larawan ang hirap at pagkasira ng paligid. Kaya naisipan kong mag-apply ng trabaho sa bansang Europa dahil mas mapapadali kong mapuntahan at makita ang mga lugar na nakikita ko ngayon sa librong binabasa ko. Hindi naman ako nabigo at salamat na rin sa Diyos, hindi madamot ang tadhana at trabaho sa akin. Nabigyan ako ng kontrata sa bansang Germania. At sakto, dahil doon mismo sa lugar na pupuntahan ko, nagmula ang kaguluhan dahil sa isang leader, naghahaman at brutal. Habang nasa himpapawid ang eroplanong sinasakyan ko, dama ko ang pagkasabik at labis-labis na kaba. Hindi kasi ako sigurado kung anong kapalaran na naghihintay sa akin sa bansang pupuntahan ko. Nang lumapag na ang eroplano at nakita ko na ang sundo ko na isa ring Pilipino, binati ako nito ng maligayang pagdating kabayan sa bansang dugo, luha at pawis ang puhunan. Napangiti na lang ako sa bati niya sa akin. Kasabihan nga ng mga kapatid nating OFW, hindi madali ang buhay ng binansagang bagong bayani ng bayan. Habang nasa biyahe, nag-umpisa ng magkwento ang Pinoy na sundo ko. Ipinaliwanag niya ang trabaho ko at ang patakaran na kailangan kong sundin. Napag-alaman ko na magbabantay ako ng isang matandang lalaki at mag-isa lang ito sa kanyang bahay. Wala akong ibang gagawin kundi ang maglinis, pakainin at alagaan ng matanda. Sakto, dahil alam kong kayang-kaya ko ang trabaho na inaatang sa akin. Nang marating namin ang bahay, medyo luma na, pero mapapansin mo ang tikas at tatag ng pundasyon ng bahay dahil sa mga marmol na haligi nito. Ipinakilala na ako ni Nilo sa magiging amo ko. Naka-wheelchair na ito. At makikita mo na talagang napakatanda na niya. Nagpakilala ako at bumati. At tumugo naman ang matanda. At nagpakilala na si Senyor Osvaldo. Natapos na ang pag-uusap at bukas umpisa na ng trabaho ko. Kinaumagahan, hawak ko ang papel ng mga gagawin ko sa buong araw. Nililinis ko ang mga koleksyon ng amo ko. Iba't ibang klaseng memorabilia ng nagdaang pangalawang digmaan. Dati, sa larawan lang sa libro ko ito nakikita. Pero ngayon, nahahawakan ko na. Ang hindi ko alam, nakatingin pala sa akin si Senyor. Nabigla ako nang tinawag ako nito at pinalapit ako sa kanya. Nagmadali ako baka kasi may kailangan ito. Makalapit ako, pinaupo niya ako sa kanyang harapan
at nagsalita ito sa wikang Ingles. Kwento niya, kanina pa kita pinagmamasdan, iho. Nakikita kong masaya kang nililinis ang mga koleksyon ko. Sumagot ako ng opo at namamangha ako. Sumagot naman siya, alam kong nakakamangha, pero noong panahon ko, nakakatakot at nakakabaliw. Noong digmaan at ako'y 11 taong gulang pa lang, hirap kami sa pagkain, tirahan, tubig at talagang palipat-lipat kami ng lugar. Kahit ano, kinakain namin, kahit mga daga o panis na mga pagkain. Maitawid lang ang gutom na dinaranas namin dulot ng digmaan. Naawa ako sa dinanas ni Senyor noong kanyang kabataan, pero nagtanong muli ako sa kanya, Senyor, dati po ba kayong sundalo? At mga medalya po ba ninyo ang mga nililinis ko? Sumagot siya ng hindi. Ang mga nililinis mong medalya ay galing sa mga bangkay ng sundalo na palihim na kinukuha ng magulang ko at aming kinakain. Dahil halos wala na kaming makain noon, nakakalat lang naman sa daan ang mga bangkay at pangkaraniwan na lang ito sa aming paningin noong panahon ng giyera. Itinago ko lang ang mga medalya dahil sa walang matinong laruan at mapaglalaruan noon. Wala lang, ginawa ko lang silang laruan ko. Totoo at talagang nangilabot ako. Hindi dahil sa mga medalya, kundi sa pagkain ni Senyor ng laman ng tao. Nagpatuloy pa si Senyor sa kanyang pagkukwento. Alam mo, iyo, noon ay naging pangkaraniwan na ang pagkain ng patay na tao dito. Kaya ang iba, naisip na ibenta ang mga makukuha nilang bangkay sa digmaan para ibenta ng mura. Nakakatawa, iho, di ba? Patay na, pero pinagkakakitaan pa. Hindi ko makakalimutan ang tindahan na aking pinagtrabahuhan na mahabang panahon. Isa ako sa mga nagdi-deliver ng mga parte ng tao, sa mga panatikong mahilig kumain ito, tulad ko. At ito ang pangalan ng tindahan na tinutukoy ko. Sikreto lang daw ang pangalan ng tindahan at hindi ito dapat malaman ng iba. Kaya nangako ako na wala akong pagsasabihan. Kaya ngumiti si Senyor at tinapik-tapik ang balikat ko. Kulang pa pala ang laman ng libro na binabasa ko. Iba pa rin talaga ang kwento ng totoong dumanas nito. Natapos na ang pagkukwento ni Senyor at nagpahatid na ito sa kanyang kwarto at natulog. Kinaumagahan, inutusan ako ni Senyor na mamili ng pagkain. Sinabi ko sa kanya na sarado ang lahat at walang bukas na pamilihan dahil holiday. May kinuha si Senyor sa kanyang tokador at isa itong papel at may isinulat siya dito at kanyang tinupi at nilagyan ng tali. Matapos nun, inutusan niya ako na pumunta sa address na ito at ibigay ang papel na kanyang tinupi. Baguhan man ako sa lugar, mabilis kong natuntun ang pinapupuntahan ni Senyor dahil sa turo na rin niya at sa likod lang daw ito ng lumang simbahan. Nang marating ko ang lugar, isa pala itong tindahan ng iba't ibang klase ng karne. Pumasok ako at nagtanong at inabot ang sulat sa nagbabantay ng tindahan. Pinaghintay muna ako ng lalaking bantay at saglit tumawag sa telepono. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng lalaki, pero bago niya ibaba ang telepono, narinig kong binanggit niya ang pangalan ng sikretong tindahan na kwento ni Senyor. Kaya kinabahan ako. Matapos nun, sumenyas ang lalaki na sumama ako sa kanya. Nang pumasok kami sa isang silid, sobrang lamig. Tila ba nasa loob ka ng isang malaking freezer. Nanindig ang balahibo ko nang makita ko ang mga iba't ibang parte ng katawan ng tao. Mapabata at matanda. Paa, kamay at hita. Maging ang mga ulo ay nakahilera sa harapan ko.
Habang nakatulala ako, binuksan ng lalaki ang sulat na galing kay Senyor. Lumapit ang lalaki sa mga nakahilerang parte ng katawan ng tao at kumuha ito ng isang hita ng tao. Ang dala ko pala ay isang sekretong papel na listahan sa pagbili ng karne ng tao. Matapos na nakakapanindig balahibong karanasan ko na yun, umuwi ako at sinabi ko lahat kay Senyor ang nakita ko. Nangako din ako na wala akong pagsasabihan. Sa tuwa naman ni Senyor, triple na daw ang sweldo ko. Kaya ayos na sa akin ito. Kasi hindi naman ako nagluluto dahil kinakain ito ni Senyor ng hilaw. May inilalagay lang siyang mga pampalasa. Halos 10 taon din ako nagtrabaho kay Senyor at nang pumanaw na ito, nagpasya na akong umuwi ng Pilipinas. Marami-rami na rin akong naipundar sa pagtatrabaho ko sa kanya. Pero isa lang ang hindi ko makakalimutan, ang lasa ng karne ng tao. Kaya nagtayo ako ng negosyo, punerarya, para makalibre ako sa karne ng tao. Sobrang mahal sa ospital at bihira pa ang bangkay na hindi kinukuha ng kanilang kaanak. Isa lang ang masasabi ko, tama si Senyor, napakasarap ng karne ng tao. Maraming salamat po mga brothers and sisters sa inyong pakikinig. Yo!